Ayan mga kasimple, nandito na naman tayo. Mag-usap-usap tayo mga kasimple about sa mga uh, kababayan natin na puro angal na lang. Social media, batikos dito, batikos doon, yung mga namiminuno sa ating pamahalaan, inaasa na lang lagi yung kanilang tinatawag na pamumuhay. Isa dito yung hanap buhay. Hindi kailangang iasa ang hanap buhay sa gobyerno, sa namiminuno. Pagkos ikaw na individual, dapat maghanap ka ng hanap buhay. Hindi yung hanap buhay ang hahanap sa iyo, mga kasimple. Di ba? Ngayon, kung hindi ka kikilos, puro ka na lang sisi sa gobyerno na kulang ang walang mga hanap buhay ang Pilipino, walang ganito ganyan. Bakit yung mga iba nating kababayan, kahit na simpleng hanap buhay, pinagtsatsagaan nila, diba? Maraming hanap buhay dyan mga kasimple. Huwag ka lang mamimili. Sabihin natin hindi angkop sa yung pinag-aralan yung trabahong bakante. Ba't hindi mo muna pagtiyagaan? Diba? Then pag nakahanap ka, abang yung hanap buhay na simple na nahanap mo o bakante, maghanap ka ng mga trabahong angkop sa yung tinapos habang ikaw ay on job na, di ba? Yun ang dapat gawin ng ibang mga Pilipino. Yung matataas ang bilihin, mataas daw ang presyo ng bigas. Kung inyong pag-aaralan mga kasimple, yung mga laging nagrereklamo na matataas ang bilihin, walang hanap buhay yan. Kung hindi man, umaasa lang sa kung anong ibinibigay ng gobyerno or ng kanilang mga magulang o kamag-anak. Ayan. Pero yung matalinong mamamayan, hindi lang yan sisi ng sisi, kundi gumagawa ng paraan. Pwede kang magtipid. Yan. Ano pa? Kung may sideline, gumawa ka ng sideline. Pagkat yung bilihin na yan hindi nabababa, mga kasimple, lalo pang tataas yan. Gasolina nga, taas ng taas. Dahil ang dahilan niyan ay ang mga nangyayari sa pangdaigdigang kalakalan. Sama mo pa yung gera sa bawat bansa na doon umaasa ang buong maraming bansa ng pag-aangkat ng langis. Yan. Sila pa ang sangkot sa gera. Ano mangyayari sa atin mga kasimple, di ba? Talagang tataas ang presyo ng langis, bilihin. Okay? So ang gawin ng isang individual o isang pamilya, magtipid, gumawa ng paraan kung papaano makakakuha o makakagawa ng ibang pagkakakitaan, mga kasimple, di ba? Huwag mamimili ng trabaho, mga kasimple, di ba? Huwag mong isisi sa gobyerno kung anong nangyayari sa buhay mo, di ba? Hindi naman si gobyerno ang gagawa ng yung kinabukasan.
Sila, mga kasimple, yan ay mga paplano ng kung anong dapat gawin sa ekonomiya natin, kung ano ang dapat pamamaraan para umunlad ang buhay ng bawat Pilipino. Ayan, mga kasimple, makikita nyo naman, may ginagawa ang gobyerno. Kaso nga lang, mga kasimple, dahil sa hirap ng buhay, sa pag-inflation rate yan, sadyang hindi nila mapigilan yung pagtaas ng mga presyo ng langis, bilihin, mga kasimple. Pero wag tayong magbulag-bulagan na ang gobyerno nung nakaraan, nakalipas, nung nagdaan o ngayon ay gumagawa sila ng pamamaraan upang ang ating pamumuhay ay hindi masyadong maghirap, mga kasimple. Yan ang gusto ko sanang ipaintindi sa inyo. Huwag tayong magbubulag-bulagan. Huwag tayong sisi ng sisi sa gobyerno, mga kasimple. Palibasa, hindi mo gusto yung nanalo, gano'n. Tirahin mo ng tirahin. Sino bang may kasalanan sa mga bumoto dyan? Diba? Pero dito tayo sa totoo, mga kasimple. Kahit na sinong umupo sa gobyerno, kung hindi natin sila susuportahan, walang mangyayari sa atin, mga kasimple. Hindi tayo magkakaisa, kundi magkawatak-watak, kasi yan tinatawag yan eh. Pag may nakaupo, hindi natin gusto, hindi natin ka-alyado, hindi natin ka-partido, ayan, batikos dito, silip dito, silipan, angkatan ng baho, manong suportahan natin, diba? Para at least may gana silang magtrabaho, kasi kada rally yan, gastos yan, diba? Yung mga makibaka. Tanungin mo nga yung mga karamihan ng mga nahakot nila dyan na makibaka, yung gumaganong-ganon sa mga rally nila sa kontra gobyerno. Tanungin mo, baka hindi mga butante yan, baka hindi rehistrado sa COMELEC yan eh. Kung hindi ka rehistrado sa COMELEC, wala kang karapatang magsabi ng kasi hindi ka naman bumoboto eh. Magparehistro ka, tapos magbumoto ka, yan, para may tulong ka. Malay mo yung boto mo, yun ang makakatulong sa gusto mong mamuno sa ating bansa na maganda sa tingin mo. Yung boto mo pala magpapanalo, pero hindi ka botante. Paano mo mabubuto o makaselect ka makakapili ka ng gusto mong mamuno sa ating bansa o sa iyong city o sa iyong baryo? Hindi ka nga botante. Ikaw pa ang nangawa. Ngayong malapit na ang halalan, magparehistro ka, makasimple, para at least may pakinabang ang boto mo. Ayan. At may maboto mo yung gusto mo na akala mo na sa iyong sarili ay makakaayos ng ating bansa, ng ating city, ng ating barangay. Ayan. So, yun lang kasimple. Iwasan natin yung laging naninisi. Laging tawag nito, laging inaasa sa ating pamahalaan yung ating pangangailangan. Okay? Para at least, mga kasimple, guminhawa ang buhay mo, buhay natin. Huwag kang maghihintay ng kung anumang tinatawag na ayuda. Maghanap buhay kayo nang naaayon sa batas. Legal ha. Legal yan, mga kasimple. Para wala naman tayong nilalabag na batas, mga kasimple. So, ganun lang, mga kasimple. Tulungan natin yung bansa natin.
tulungan natin yung mga namiminuno sa ating bansa, sa ating nayon, sa ating city, sa ating lugar nga mo na lang. Para pagdating ng araw, yung benefit sa atin din, mga kasimple. Kung may alam kayong mga kurakot, di sumbong natin sa kung saan pwedeng magsumbong na department o ng namiminuno sa ating lugar. Kasi pangit naman yung pag kurakot. Okay? Tapos hayaan nyo na sa kanila kung ano dapat gawin sa kanila, yung mga kurakot na yun. Huwag mo nang bigyan ng problema yung sarili mo, bagkus ipasa mo yun, pass the ball ka mo nga naman. Okay? So yun lang mga kasimple. At gusto ko lang sana na maliwanagan ang bawat isa na ang ating obligasyon ay yung may obligasyon tayo sa sarili natin, sa bayan natin, sa Diyos, sa pamilya. So gawa tayo ng paraan mga kasimple. So yun lang mga kasimple. Salamat sa time ulit. Ako si Kasimple Arnold nyo. At ganito na lang. Next time ulit gagawa ako ng pag-uusapan natin para at least lagi tayong nakakapag-usap. So minsan pa mga kasimple, ikaw na nanonood, bigyan mo naman ako ng isang subscribe dyan. Tapos click mo na rin yung share at saka like para at least si Kasimpleng Arnold laging masaya at matika sa paggawa ng content. So mga kasimple, ingat lagi.